City. This is the FM radio of EDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagang uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin, maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, at okay, magandang tanghali po sa lahat ng sumusubaybay at nakikinig sa programang Balita at Talakayan. Dito na naman po tayo at muli po tatalakay po tayo ng ilang mga issue na nangyayari sa ating lalawigan sa Calapan City at syempre sa ibang usapin nasyonal. Kung ano na ba nangyayari dito sa issue yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na ngayon nga po ay nasa Netherlands na. Na-aresto na po at sumama naman po ito ng maayos. At abangan po natin yung mga susunod na pangyayari diyan. At ang alam ko po, yung kanyang mga supporter ay patuloy na nananawagan ng kanyang sinasabi nila kinidnap daw. Pero hindi naman po ito kidnap dahil mga otoridad po yung humuli dito kay Pangulong Duterte. Hindi nga ito napusasan parang invitation lang yung nangyari. Bagamat tinilipad papuntang Netherlands. Maraming panawagan ngayon. Kasama na dito yung gaganapin nilang isang motorcade. Ngayong Biyernes, kasabay ito ng mga political rally, yung mga motorcade. Kasi umpisa po ito ng ng campaign. Kumbaga may mga motorcade na gaganapin yung mga iba't ibang kandidato. Kasabay po dito yung panawagan din po ng mga supporter ng dating Pangulong Duterte, yung motorcade nila sa March 28. At may mga madami silang mga panawagan yung pabalikin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, ngayon po ay araw ng Miyerkules. Ika-26 ng Marso, papalapit ng ang election. At itong Biyernes, simula na po ito, maingay ang kampanyahan. Pero nakikita natin tahimik naman po yung ating probinsya pagdating dito sa election nito. Wala pong mga yung mga untoward incident na nangyayari. Katulad po doon sa ibang lugar na nakikita nating medyo mainit. Hindi naman yata kasama sa hotspot ang Oriental Mindoro. At medyo sa mga issue lamang nagbabanggaan. Yung iba sinasabi, puro laging sinasabi, yung mga paninira, depende po yan. Minsan, yung pagsasabi po ng katotohanan, hindi na po yun isang paninira. Dapat din pong nalalaman
ng ating mga kababayan, yung mga issue, yung mga kapalpakan ng ating mga kababayan, ng ating mga kandidato, lalo na yung mga incumbent na talaga namang hindi nagampanan ng ayos yung kanilang mga tungkulin. Dapat po ito yung napapaalam din sa ating mga kababayan. At yun po ay hindi isang paninira, kundi pagsasabi po yun ng katotohanan. Kasi kung lagi po natin sasabihin paninira, wala pong pagbabagong mangyayari. Kaya po sinasabi yan, yung mga problema na yan, ay para iparating din po sa ating mga nanunungkulan yung problema at magawa nila ng solusyon yung mga hinaing niya. Hindi po para makipag-away, kundi para gawa ng solusyon yung problema. For example po, yung problema natin sa kuryente. Yan po yung hindi na isang paninira. Talagang problema na po natin yan. Yung problema na yan. At kaya yan ay dinidiscuss ngayon dahil baka mayroong mga kandidato na pwedeng lumutas at magawa ng paraan yung problema natin sa kuryente. Na ramdam yan madaming problema tayong kinakaharap katulad po niyang pamasahe natin sa barko, talagang hindi na po bumabayan. Although sinasabi walang jurisdiction ang mga politiko para pababayin dahil regulated yan, sa palagay po natin kung talagang gagawin, may paraan para mapababa po yung mga bagay na yan. Yung problema po natin sa kalikasan, kamakailan kailan ba ito? Na-approve yung paghakot nung armor rack, na-approvehan bilang isang ordinansa itong paghakot ng armor. Nasa tingin natin ay hindi ito dapat gagawin at makakapekto ng hindi maganda ito sa ating kalikasan. Kamakailan nga lamang napanood ko doon sa isang interview dyan sa mayor ng Baco, kay Mayor Alan Roldan, mukhang itutuloy na yung dredging ng ating Kailugan. Okay lang sana po yung dredging, kaya lang siguro po dapat pinag-aralan din ng mabuti. Baka mamaya makasama po yung dredging na yan. Pag lumalim po ng lumalim yung ating Kailugan, tingnan po natin, baka naman tumabag ng tumabag yung ating mga lupa. At lalong hindi maging maganda yung resulta nito. Kaya magkaroon dapat ng masusing pag-aaral. At yung sinasabi na di umano ay yung makukuha buhangin dyan, mga materialis dyan, mga graba, ay kukunit, iluluwas. Ang pakinig ko, dadalhin yata sa China o yung iba ay sa Manila Bay, tatambak doon. Mukhang doon tayo hindi sumasang-ayon, kasi magmumukhang negosyo po yan. Yung ganyang gawain, magiging front lang po yung dredging. Kasi may narinig pa kong porsyentuhan baka sa halip na makaganda yan o lalong makasama dyan sa bayan ng Baco. Hindi na sa bayan ng Baco. Baka sa ibang lugar maapekto. Kaya dapat maging matalino, hindi yung basta papayag na lang, sasabihin na parang kumapit ka na sa patalim. Na wala na daw may bigay na ayuda kung babahayan, wala bang mas magandang ibang paraan na pwede diyan na hindi maapektuhan yung iba. Sabihin na natin, dredging natin, pero sana naman yung mga makukuha mga materialis diyan ay pwede naman itambak niya sa gilid para maging protection dike. Bakit pa natin na kailangan dalhin sa China pa? Mukhang hindi maganda. Lalo na usapin dito, yung sinasabing porsyentuhan. Yung porsyento kanina mapupunta yan. Mapupunta ba yan sa ating mga kababayan? Paano nga kung hindi naging magandang resulta niyan? Mananagot ba yung mga kontraktor nito? Baka mamaya huli na. Kita nyo nangyari sa Cagayan, sinasabi ni paring Ronald Bula. Yung sa Cagayan, may mga ilang lugar, barangay na lumubog doon dahil doon sa pagdidredging. Baka naman mayroong ibang hindi natin subukan, matagal na dapat reforestation yan yung massive reforestation ang mas kailangan. Although yung sinasabi nating dredging, pag-aralan natin mabuti, pero pinakamaganda niyan, walang maapektuhan yung reforestation. Mabibigyan pa natin ng trabaho yung ating mga kapatid na katutubo diyan.
just sa reforestation na gagawin. Kasi sila nakakaalam ng lugar diyan. Nakakaawa din naman yung kalagayan ng ating mga katutubo. Nakikita ko pag may mga medical mission kami nagagawa. Walang trabaho kung ano yung pagkain nila doon. Ay kung may educate mo yung mga katutubo natin na tungkol doon sa mga reforestation na yan, pagdating sa reforestation, yung sa agriculture naman, turuan sila kung paano magtanim ng mga mapapakinabangang gulay. Lalo na ngayon na talagang napakamahal ng ating mga bilihin. Ito bumaba yung presyo ng kamatis kung kailang tag-ani yung ating mga magsasaka, nalugi na naman. Yung iba talagang mukhang itinatapon na naman yung kamatis, samantalang ito mabuti 300. Dito dapat nakatutok yung ating gobyerno just sa mga ganyang project. Maglagay sila ng mga kung anong pwedeng gawin doon sa mga oversupply na kamatis. Pwede siguro nilang gawing mga tomato sauce, tomato paste sa mga hotel. Sa ibang bansa ang ginagamit talagang mga tomato sauce, yung mga pressed tomato sauce, yung nilalagay sa spaghetti. Hindi naman gumagamit sila ng mga nakalata. Okay, binabati natin diya sa party ng Victoria kay Kapopong Ortega. Alam ko talagang ito si Kapopong Ortega ay sinusuportahan diyan ng ilang religious leader. Siyempre, pag religious leader ka, ibig sabihin yung sinusuportahan mo ay maayos yan na talagang mapapagkatiwalaan niya pagdating sa pamamahala. Kaya sa tingin ko ay makakatulong ng malaki kung si Kapopong Ortega ay mahalal diyan bilang alkalde ng Victoria. Kasi hindi naman bago sa politika ang pamilya Ortega diyan. Yung matandang Ortega naglingkod diyan, si Kadayo Ortega naglingkod diyan, at maayos naman yung naging programa nila diyan. Wala namang mga naging issue just sa party ng Victoria. Ngayon madaming hindi maganda diyan, yung mga nakikita natin minsan yung mga illegal gambling. Parang diyan hanggang ngayon yata may mga pasugalan diyan sa bayan ng Victoria. Madami yung mga illegal logging, hindi rin mapigilan. So siguro pwede nating gawing alternatibo ito si Kapopong Ortega para diya sa isang malinis na paglilingkod diya sa bayan ng Victoria. At naniniwala tayo na magagampanan niya ng maayos yung kanyang mga tungkulin diyan. Kasi ngayon pa alam kung siya. Alam niyo nanalo ito si Kapopong Ortega ng konsyal. Ang alam ko independent ito pero naging pantatlo yata ito. Dahil doon sa tiwala ng ating mga kababayan. Sana tuloy-tuloy tuloy-tuloy at wag po tayong ma-intimidate doon sa sinasabing mapepera yung kalaban. Ang pera po pagka yung talagang ibinigay ng walang kahirap-hirap, di pa pamimigay mo lang sa mga tao, umasa po kayo. Hindi po maganda yan dahil malaki po ang makukuha dyan sa kaban ng bayan. At saka huwag kayong magpasalamat. Porque nabigyan kayo, meron kayong utang na loob doon sa nabigyan ng pera. Election lang po ngayon. Election po, kaya yan po ay hindi nyo utang na loob yung pinamimigay na pera. Pwede nyo pong tanggapin kasi yan na po yung nangyayari ngayon Tanggapin nyo po, kaya na pagdating po sa balota, isipin nyo yung mabuti dapat. Ang isulat nyo yung makakapaglingkod ng maayos sa inyo at makakapagbigay ng magandang serbisyo. Kasi isipin nyo, parang pag binibigyan kayo ng pera ng mga yan, busabos ang tingin sa inyo ng mga yan kasi sasabihin ng mga yan, pera lang kailangan ninyo. Bawian nyo sa balota. Hindi naman kayo nakikita. Para naman kahit pa paano, mabawi nyo yung dignidad nyo. Bumoto kayo ng mas maayos. Okay, binabati ko rin si dating Mayor Marcos ng Juan. Alam niyo po si Mayor Marcos, talagang ito po natapos niya yung term ng 3 term po at nakita natin yung kanyang paglilingkod talagang lahat. Nakita niyo kung ano yung nawan ngayon
Yan po sa pamamahala pa po ni Mayor Marcos. Lahat po ng mga malalaking mga naging proyekto diyan na napapakinabangan ngayon, sa tingin ko kay Mayor Marcos po na naganap yung mga proyekto na yan. Hindi naman natin sinasabing walang naging project ngayon, yung kasalukuyang nakaupo diyan. Kaya lang, ang sinasabi natin ay lahat po, kung titingnan nyo yung mga malalaking proyekto nangyari dyan sa Nawan, sa panahon po yan ni Mayor Marcos. At napakagaling din po ng panunungkulan ng taong ito. Talagang down to earth to. Nakita nyo naman pagka ito'y pumunta sa mga barangay, talagang lapat na lapat sa kanyang mga kababayan doon. Ay, binabati ko nga pala si Madam Sally Marcos. Sabi niya, naalala ko, nung kami ay nag-medical mission diyan sa Baco, nung gumuho ang mga bato, grabe. Yung natabunan ang mga bahay, school at yung tuktok na lang ng simbahan ang nakita, kakaawa po. Ay, totoo po yan. Yan po sa bayan ng Baco, nangyari po yan. Kaya, pakiusap natin, yung gagawin mga dredging diyan. Pag-aralang mabuti. Hindi yung parang kapit tayo sa patalim. Natatanggapin na natin kung anong mangyari diyan, may maibigay lang tayo doon sa ating mga kababayan. Baka mas malaki po ang maging epekto niyan sa kalikasan at yung ating mga sakahan diyan sa parte ng Baco ay mas lalong hindi maganda ang mangyari. Kaya pag-aralang mabuti yung sinasabing dredging diyan. Alam ko kasama diyan sa plano na yan ng provincial government kasi hindi naman na pwedeng Baco lang o kaya si Mayor Alan Roldan lang ang pwedeng magpapatupad yan. Manggagaling yan doon sa pinakamataas, siyempre sa provincial government. Yung dredging na yan, matagal na yung issue na yan Matagal na, panahon pa nung last election, issue na yung dredging na yan, hindi matuloy-tuloy. Yung mga biniling ang mga heavy equipment, di na malaman kung nasaan. Lagi pinaparada pagka dumarating dito. Pero mukhang hindi naman yata nagagamit kasi parang wala na hanggang parada lang yung mga heavy equipment. Pagka umulan, kaunting ulan, ganun pa rin. Talagang baha pa rin. Siguro kailangan diyan yung long-term solution talaga. Hindi yung katulad doon sinasabi ni Caribor na tapal kabayo. Gamot tapal kabayo. Parang pinagkakakitaan na lang yan pagka ganun. Taon-taon ang laki ng budget diyan. So bakit di naman natin subukan yung sinasabing magkaroon tayo ng massive reforestation. Matagal yan kaya lang isa sa tingin kong magiging magandang solusyon. Yung pagtatanim ng mga makakapagbigay pa nga ng trabaho yan sa mga katutubong mangyan natin. Yun nga sinasabi nakakaawa ang buhay ng mga katutubo dahil hindi yan napapansin Napapansin lang yan pagdating ng eleksyon. Meron kami sa lugar na pinuntahan diyan sa parte ng Baco na medical mission, yung ultimo yung school nila giba-giba Sabi ko, kayo ba'y napupuntahan to? Hindi napupuntahan. Pag election napupuntahan. Mas magaling pa nga yung NGO, maraming nagiging proyekto. Pagdating diyan sa mga katutubo kasi alam nila, yan ang hindi nararating ng tulong ng mga galing sa gobyerno. Kaya dapat bigyan din natin ng pansin. Ang isang pinakamagandang may bibigyan ng trabaho diyan dahil diyan nga nakatrema yan. Yung magkaroon tayo ng reforestation na sila yung gagamitin at alam nila yan. Hindi lang reforestation, turuan natin ng pagtatanim ng mga gulay, yung Department of Agriculture, suportahan yung mga programa para sa mga katutubong mangyan natin. Maswerte nga tayo merong Congressman Arnand Panaligan na nakaupo ngayon sa Kongreso. Napakaswerte ng mga mayor nung unang distrito. Dahil lahat sila nabibigyan sila ng mga proyekto ngayon. Malalaking proyekto na bibigay sa bawat bayan-bayan ni Congressman Arnand Panaligan. Isa na lang diyan, example yung community hospital na ginagawa diyan sa Baco. Isipin nyo, yung community hospital, yan yung mga proyektong dapat na pinatutupad ng isang nanunungkulan sa panahon niya, nakita natin, di ba, sa panahon niya yung kasalukuyang provincial hospital ngayon, natayo yan.
Natayo yung ating kasalukuyang provincial hospital dyan sa C5. Napakaganda po niyan. Napakalinis po niyan nung naitayo at sa panahon po ni Governor Arnan Panaligan yan. Yung mga community hospital po diyan sa sa parte ng South na itinayo diyan. Yan po ay naging proyekto din ng ng ating dating gobernador ngayon Congressman Arnan Panaligan. Kaya nakikita natin na ito yung mga prioridad na pangangailangan ng ating kababayan, yung sa health. Hindi katulad ng mga proyekto ngayon. Ang daming project ngayon pero puro infra Infra, nakakapagtaka pero yung mas kailangan ng ating mga kababayan, hindi nabibigyan ng pansin yung pagkain, trabaho. Sa infra ang sabi nga ni General Magalong, malaki daw porsentuhan diyan sa infra. So pagka ikaw nga daw isang politiko, pagka ikaw daw isang politiko, ikaw daw isang nanunungkulan diyan, nasabi, kung gusto mo magpayaman, puro infra yung project mo. Yung mga contractor, magtayo ka ng mga construction company na may dami. Edi iyo lahat 'yun. Dapat siguro ang isang politiko nakatutok din doon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, yung talagang makakaapekto doon sa buhay nila. Sa edukasyon, di ba? Sa pagkain, sa trabaho. Mahal ng bilihin ngayon. Yung mga yung katulad niya, problema natin sa kuryente, nako. Ito yung sa pinakamalala nating problema na talagang lahat apektado nito yung tourism natin apektado niyan. Yung kabuhayan, yung negosyo apektado niyang brownout niyan. Ito, ngayon ginagamit na namang issue yan. Yung brownout niyan, nakailang election na dahil laging ginagamit pero wala namang nangyayari. Sana maging matalino na yung ating mga kababayan doon sa pagpili na talagang nakikita nating makakapagbigay ng solusyon diya sa problema na yan. Isa yan baka mamaya 3 taon na naman tayong ganyan na problema. Isipin nyo yung nakita nating yung nakawan ng kuryente, talamak. Nagpapasalamat tayo kay sa panahon ni Mr. Humphrey Dolor na nahuli ang mga yan. Yung mga illegal na yan. Kaya lang, sana magkaroon ng transparency. Kung sino-sino yung sabagay, hindi nga pwedeng ibulgar ang pangalan yan. Kaya lang, yung papaano, magkano na nakolekta diyan sa mga nagnakaw ng kuryente na yan. Balita nga natin, talagang malalaking tao ang involved diyan. May mga ilang politiko na involved diyan sa pagnanakaw ng kuryente. Isipin nyo, kawawa yung mahihirap. Sila yung nagbabayad nung kuryente. Minsan nangungutang pa nga. Itong mga ito, nagpapayaman. Mayayaman na sila, mapepera na, nagagawa pang magnakaw ng kuryente. Ay di, pahirap yan doon sa ating mga kababayan na sila yung nagbabayad ng system loss. Tapos wala namang mapapala yung ano bang mapapala ng ating mga kababayan ngayon na nahuli na yung mga yan. Doon sa pera, ano mapapala? Meron bang pwedeng ibayad doon sa ating mga kababayang mahihirap na pwedeng ibalik doon sa mga ninakaw ng mga yan? Ilang taon na nagdanakaw yung mga yan ng kuryente. Diba? Sasabi natin, laging infrastruktura, yung proyekto, minsan nakakalimutan yung mas kailangan yung sa health. Tandaan nyo ba nung nakaraang administrasyon kay Governor Bons Dolor na nagkaroon din ng problema. Nagkaroon din ng problema sa budget, parang nangyari din sa city. Na sinasabi hold down nung sangguniang panglalawigan. Yung budget, yung annual budget. Nung panahon ng pandemic doon nagkaroon ng gitgitan. Ang gusto ng sangguniang panglalawigan ay mas malaki i-budget doon sa health natin. Kaya lang ang executive ang gusto noon ay mas malaki ang i-budget
sa infrastruktura. Isipin nyo naman, panahon ng pandemic, babudget naman yung infrastruktura. Hindi naman makatuwiran yun. Pero yun yung pinaglaban ni na Vice Governor Jojo Perez. Alam niyo si Vice Governor Jojo Perez pagdating sa experience, sa serbisyo publiko, napakalawak na po Pamula pa po nung siya naging kaya nga siya yan city administrator ni dating mayor at tumatakbuling mayor ngayon, Doyle Leachon, at naging vice mayor din ito. Napakaganda po ng tandem ng dalawang ito nung panahon na ito. Nakita natin yung malaking pagsulong ng Calapan City pagdating po sa ekonomiya, yung kagandahan natin, yung disiplina, ay maganda po ang tandem ni dating mayor at tumatakbong mayor at Vice Governor Jojo Perez nung panahon na yon. Ito yung naging Vice Mayor din, naging Bukal. At naging Vice Governor sa panahon niya, nagkaroon di panahon din niya, dito na-extend yung yung ating 25 years mining moratorium, na nagtapos yata ito, kaya lang naamyanda nito sa panahon po ni Vice Governor Jojo Perez. Napakaganda po. Kaya lang nakakalusot po may mga nakakalusot pa din po sa 25 years mining moratorium. Katulad yan, may mga balita tayo. May mga ginagawang mga proyekto diyan sa kabundukan natin na hindi natin malaman. Sabi para sa kuryente daw. Pero mukhang mga front lang Pagmimina pa rin yung pakay nila. Nakalusot pa nga itong ordinansa ng Armor Rock. Yan dredging. Isa rin po yan sa sa sinasabi nating pagmimina. Kaya diyan po sa karanasan makikita din po natin talaga yung tunay na yung malawak na karanasan ni Vice Governor Jojo Perez. Mamaya po paparinig po natin yung isang panayam kay Congressman Arnan Panaligan tungkol po do sa conversion ng regional hospital para maging mas malinaw po sa ating mga kababayan yung usapin po dito sa ating regional hospital. Napakaganda po nito at sana naipatupad dito ng mabilisan kung ang ginawa sana ay itong ating kasulukuyang provincial hospital. I-upgrade na lang po yan Kumbaga andyan na hindi ka na mukhang iba yung nangyari ngayon doon sa permahan Doon sa permahan po, in-approve nga, kaya lang tatagal po yan. Baka 7 taon, gagawa pa po yan mga building baka maghahanap pa ng mga pondo. Sana ang ginawa na lang po, ay yung existing provincial hospital natin, yun na lang na i-convert, para hindi naman po, napakinabangan na po ng ating mga kababayan. Ito ang dami na namang masasakripisyong buhay kung tatagal pa po yung ating regional hospital. Ito'y pabor na pabor po sa mga health worker natin, pati sa ating mga kababayan kung magiging regional. Hindi na po ito provincial na magbabudget dito, national na. Gaganda na ang sistema, yung pamamalakad diyan sa ating provincial hospital. Hindi na ito mapupolitika. Dahil national na po. Pagdating ng eleksyon, hindi na po ito yung minsan mga doktor nape-pressure diyan dahil naiipit sa politika. Kung national yan, wala nang silang pakialam dito sa politika sa Oriental Mindoro. Basta ang kanilang iisipin na lamang yung pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Yung gamot. Pag naging regional na yan, napakadali na po ng gamot diyan, pati yung mga medical equipment dadami na po diyan. At magiging mga makabago na po yung mga medical equipment na ginagamit. Hindi katulad ngayon, nakikita niyo pumunta kayo ng provincial hospital. Talagang sakripisyo ang inaabot ng ating mga kababayan diyan. Ang iba nasa hallway. Walang gamot. Pupunta pa yan doon sa opisina ni Congressman Arnan Panaligan, hihingi doon ng tulong. Buti na lang at malaki ang budget ng opisina ni Congressman Arnan Panaligan pagdating diyan sa health. Kasi alam niya, talagang yan ang nakakatulong at pagbigay
ng ginawa doon sa ating mga kababayan. Hindi itong mga infrastruktura na hindi naman eh. Nakita mo, dami building na nakatayo. Pinagkagastusan ng malaki. Tapos pagmamalaki. Ay ano, napala ng ating mga kababayan diyan. Oh. Ay samantalang kung ibinigay mo yan doon sa serbisyo, may bibigay ng ating provincial hospital, marami magpapasalamat. Marami ang pati yung mga mga medical worker natin diyan magpapasalamat dahil maganda yung serbisyo. Okay, play natin yung yung kay Congressman Arnon Panaligan para mas malinaw po siya po kasi yung nag-renew ng bill niya ito. Ito po yung dating bill ni ni na Congressman Doy Lechon at Congressman Boy Umali. Kaya lang hindi natapos at ngayon nga nung umupo po si Congressman Arnon Panaligan, ito po yung talagang isang unang bill na inasikaso niya, yung pagkakaroon po ng regional hospital dito sa Oriental Mindoro. Sige, play natin. And one last point, ma'am, very quick lang, no? Aware naman kayo doon sa bill na final ko to renationalize yung aming provincial hospital, ibigay sa DOH as a regional Mimaropa Hospital kasi walang regional hospital ng Mimaropa region, ano? Nakapasa na sa House yun, pero na-pending sa Senate because of a contrary opinion ng provincial government na ayaw nilang ibigay sa DOH. Wala po kaming regional hospital. No, disadvantage yung aming region. Pero may counter-proposal ng provincial government na sa halip na i-convert yung existing provincial hospital ay i-donate yung isang property ng provincial government para doon itayo ang regional hospital. Ito lang ipaiwatig na itong ideya na meron tayong DOH hospital per province ay namuo sa isipan ko dahil sa problema ng healthcare sa Mimaropa. Kasi nga yung Mimaropa, tatalong ka pa ng isla para makapagpagamot sa sila yata sa Batangas. Tumatawid sila ng pera ng Batangas o lilipad sila ng Manila. So, malaking gastos. So, sabi ko, ang solusyon lang talaga dyan, yung Mimaropa, bawat isla, Mindoro, Occidental, Oriental, kailangan meron silang DOH hospital talaga. At wala kasi kayong hospital doon sa aming region. Ang problema ko lang po, yan nga, mas gusto ko sana ma-take over yung functioning na. Kasi may services na. Correct. Palalakasin ko. Mas gusto ko sana ma-take over yung functioning na. Kasi may services na. Correct. Palalakasin ko. Wala. Aware naman kayo doon sa bill na final ko to renationalize yung aming provincial hospital, ibigay sa DOH as a regional Mimaropa Hospital kasi walang regional hospital ng Mimaropa region, ano? Nakapasa na sa House yun, pero na-pending sa Senate because of a contrary opinion
ng provincial government na ayaw nilang ibigay sa DOH. Wala po kaming regional hospital. No? Disadvantage yung aming region. Pero may counter proposal ng provincial government na sa halip na i-convert yung existing provincial hospital ay i-donate yung isang property ng provincial government para doon itayo ang regional hospital. Ko lang ipaiwatig na itong ideya na meron tayong DOH hospital per province ay namuo sa isipan ko dahil sa problema ng healthcare sa Mimaropa. Kasi nga yung Mimaropa, tatalong ka pa ng isla para makapagpagamot sila yata sa Batangas. Tumatawid sila ng pera ng Batangas o lilipad sila ng Manila. So, malaking gastos. So, sabi ko, ang solusyon lang talaga dyan, yung Mimaropa, bawat isla, Mindoro, Occidental, Oriental, kailangan meron silang DOH hospital talaga. At wala kasi kayong hospital doon sa aming region. Ang problema ko lang po, yan nga, mas gusto ko sana ma-take over yung functioning na. Kasi may services na. Correct. Palalakasin ko may nila. Facility na ron. Pero kung kontra naman yung may-ari at nagpapatakbo ng ospital na yon, tatanggapin ko rin yung lupa at saka natin hihinga ng pondo ang Kongreso para patayuan din. That will take time. That will take time. Pero yung provincial hospital, na ako yung nagpagawa no, kay Governor naman, nandun titake over na lang. So kung anong tama, ipilit natin Sige po, parang yung health center nyo, 2013 pa. Yes, and ayun na mangyayari yes, sa 10 taon. Madam Chair, 2013 pa yon, hindi na pondohan. Nagbigay pa ang city government o kay mayor para lang matapos. Pero kulang pa rin So, sana naman commitment din yan. Yes po, Sec Ed. Yes, Madam Chair, we commit to assist Mindoro for the renationalization. Maraming whatever is salamat agreed upon. Pag-uusapan na lang siguro, face-to-face, para... Ayan, medyo napuputol po yung deliberation na naganap dyan sa Kongreso tungkol po dito sa sa ating regional hospital. Malinaw po dito na talagang ito po dapat pasado na sa sa Senado, kumbaga may implement na ito. Kaya lang ang nangyari po dito ay hindi natin masabi kung hinarang ba kasi iba daw yung version ng provincial government. Maaring hinarang na nga, ganun na nga ang nangyari kasi ang sinasabi naman dito ni Secretary Herbosa, mas pabor na nga siya na ang gawing regional hospital ay itong ating kasalukuyang itong existing provincial hospital. Kasi nga, i-upgrade na lang ito kung yung sinasabi, yung nangyari na yata na nagpermahan yung kay Herbosa at kay kay Governor Bons Dudor, ay walang malinaw po doon Ang malinaw po doon, tatagal po yung pagkakaroon natin ng regional hospital kasi ang proposal nila diyan sa may bundok yata na gagawa pa ng mga building. Sinasabi pa bakit kailangan magbawas kung pwede namang magdagdag. Ito po ito pong ating pangangailangan sa kalusugan ay napaka-importante po. Ito po yung araw-araw na talagang kinakailangan ng ating mga kababayan. Nakakalungkot lang po na nagkapirmahan pero tingin ko tatagal at maaaring maghanap pa ng pondo para diyan. Ang construction daw ng mga building yan maaaring abutin ng 5 hanggang 7 taon. Bukod pa doon, meron na ba talagang deed of donation yung lupa na paglalagyan nito? Binabanggit nga mas maganda na ito So 7 taon pa o kaya 5 taon pang talaga mag-aantay tayo at siyempre pagka ganun katagal, siyempre yung mga health worker talagang gustong-gusto na yung mga doktor, yung mga nagtatrabaho diyan, yung ating mga pasyente, gustong-gusto nang magkaroon talaga tayo ng regional hospital dahil nakikita nga hindi nga maganda yung sitwasyon ng ating provincial hospital. Dahil nga lagi reklamo diyan, walang gamot. Walang nakita naman natin yung pasyente, hindi na ito isang paninira. Kung mapapakinggan sana aksyonan. Hindi po ito paninira lagi po yan nakikita natin sa mga
Facebook na yun ang may mga nagrereklamo at mismo pag napunta tayo nakikita natin yung sitwasyon doon sa sa loob ng provincial hospital. Talaga namang nakakaawa yung kalagayan ng mga pasyente. Yung iba nasa mga pasilyo. Dahil nga sikip na eh. Sa kabila ng madaming pinapagawang mga infrastruktura, mga building, pero itong ating provincial hindi madagdagan yung mga room, yung mga pasilidad. Sayang talagang dapat ito kung talagang ang nasunod dito ay yung ating provincial hospital, yung sinasabi nga ni Secretary Herbosa, mas pabor na siya na itong ating kasalukuyang provincial hospital ang gawin. Madaming kailangan na sasabihin pa na mayroong ipapagawang hospital na malaas St. Luke's. Ito na sana ang asikasuhin natin. Itong ating kasalukuyang provincial hospital. Para mapakinabangan na. Ang problema, nagkapirmahan na. At alam naman natin, talagang ang nagsulong nito at talagang nagpakahirap dito, ay itong ating Congressman Arnan Panaligan. Kasi isa ito sa mga naunang bill niya, siya ay umupo. Gawing regional hospital yan. At napakaganda na sana. Suportado rin naman ito ng ating provincial government ng una eh. Nakakapagtaka lamang nung na-approve na, ay pagdating sa Senado, medyo hinarang. At ang gusto nga nila ay yung ibang version. Yung kasalukuyang, yung dating provincial hospital dyan sa bundok, ang gawing regional hospital na sa pag-aaral ng iba ay tatagal. Tatagal yung construction diyan, maghahanapan siguro ng budget. Kung may budget man yan, iba-iba ng administrasyon, baka mamaya malimutan na yan. Samantala kung ito, nandito na, nakakapanghinayang, baka sa iba pa mapunta yan eh. Yung regional hospital natin, yung ibang probinsya, may mga apply din diyan eh. Kung mas malalakas yung kanilang mga doon, mga backer doon, baka sa iba pa mapunta yan. Kawawa ang taga Mindoro, pupunta pa doon sa ganung lugar. Samantala ito, malaki ang pakinabang natin dito. Pwedeng kumita pa yung ating probinsya pag dito nalagay ang regional hospital kasi yung ibang mga taga ibang probinsya pupunta dito, magagamit kukonsumo yan ng ng mga public transportation, uupayan dito sa atin, mamimili yan dito sa atin. Kaya malaking tulong din kung talagang dito na itatayo yung ating regional hospital. At sana ang nangyari sana yung kasalukuyan na sana ang ginawa. Alam nyo, madami pakinabang kung yung ating kapag na-convert na talaga yan yung mabilis na conversion ng ating provincial hospital. Kasi mas tataas yung serbisyo yung pangkalusugan. Bilang isang regional hospital, magkakaroon ng mas maraming advanced medical equipment. Hindi katulad ngayon, talagang nakita natin, dispalingado yung ibang equipment diyan. Mas kwalipikadong mga doktor at espesyalista. Sa bagay, marami naman tayong mga magagaling na espesyalista diyan. Sa provincial hospital ngayon, kilala ko yung mga doktor diyan, talagang magagaling. Kung dadagdagan pa ito, mas makikinabang yung ating mga kababayan. Mas maraming ospital na serbisyo na hindi kayang bigay ng isang provincial hospital. Yun ang hinahanap ng ating mga kababayan na hindi kayang ibigay ng isang provincial hospital. Kung regional hospital na yan, mas madami yung mapapakinabangan. Mas madaling access sa special care ang mga mamamayan ng Oriental Mindoro at kalapit na lugar ay magkakaroon ng mas madaling access sa mga espesyalistang pangkalusugan. Isipin nyo, yung mga advantages nito kaysa doon sa tatagal pa yan, ay kung naipatupad na agad yan, mapapakinabangan na ng ating mga kababayan. Pagpapalawak ng kapasidad ng mas maraming pasyente ang matutulungan, magkakaroon ng mas maraming bed capacity ang ospital. Makikinabang dito ang mga mamamayan, lalo na sa panahon ng mga emergency at mga kalamidad. Katulad, napapansin natin yan, di ba? Talagang kulang na yung mga bed capacity. Minsan kaya napupunta nga sa pasilyo yung iba dahil kulang na doon sa sa mga kama. Sira-sira pa yung iba. Maganda sana kung naipatupad na ito, hindi yung tatagal pa.
Kung patatagalin pa natin, infrastruktura na naman yata yung malaking infrastruktura yun. Billion yung milyon yung gagastusin doon sa infrastruktura. Mas matagal. O pagtulong sa lokal na ekonomiya, ang pagpapalawak ng ospital, magdudulot ng mga bagong trabaho at negosyo sa rehiyon. Ito yung sinasabi ko kanina, mula sa mga healthcare worker hanggang sa mga suportang industriya tulad ng pagkain at transportation. Yung sinasabi ko kanina na pwedeng makatulong din ito doon sa ekonomiya ng ating probinsya. Yung mas mahusay na emergency response sa pagiging regional hospital ay mas mataas na kakayanan ng ospital na magbigay ng agarang lunas lalo na sa mga kalamidad, aksidente at mga pangangailangan ng malalayong barangay. Kita nyo, wag namang sana mangyari. Kung magkaroon ulit tayo ng isang katulad ng pandemic, hindi na katulad ng sinasabi natin itong yung nakaraan. Mas madali tayo ngayon, di katulad nung nangyari sa atin noon. Na ultimong bulak, ultimong siren, siya nagkakaubusan, yung oxygen nagkakaubusan. Kung regional to national na, mas madali yung access natin doon sa mga pangangailangan nating mga kababayan. Pag-angat ng kalidad ng buhay, sa pagtaas ng kalidad ng mga serbisyong medikal, mas magiging magaan ang buhay ng mga mamamayan, mas madali at mas mabilis lang makukuha ang mga kinakailangan serbisyo sa kalusugan na makakatulong sa pagpapanatili ng kanilang kalusugan at kabuhayan. Ayun, sa pangkalahatan, ang conversion ng Oriental Mindoro Provincial Hospital sa Mimaropa Regional Hospital magdudulot ng mas maginhawa, mas mataas na kalidad at mas komprehensibong serbisyo sa kalusugan para sa mga mamamayan ng Oriental Mindoro at ng buong Mimaropa. Ang problema nagkapirmahan nga pero matagal na bago may sakatuparan pa yan, taon. Samantalang kung ang nangyari ay kung ang nangyari nasunod ay itong ating kasalukuyang provincial hospital ay ito na yung ibinigay. I-upgrade na lang yan. Nakakapagtaka bakit tayo nilang bitawan yan. Ang hirap i-maintain niya. Sila na nagsabi mahirap i-maintain. Malaki ang budget diya sa ating provincial hospital. Bakit tayo bitiwan? Samantalang kung bibitiwan nila, malaking bagay. Dahil yung pondong binibigay diyan ng ating provincial hospital, pwede na nilang ilagay doon sa ibang proyekto nila. Pwede silang maggawa ng mga community hospital na kumpletuhin nila. Kasi ang magbabudget din national ayaw pa ba nila yung malaking kaluwagan sa ating probinsya na mababawasan na yung binabudgetan pagdating sa health ng ating provincial hospital. Pwede nilang gamitin niya sa mga community hospital. Yun ang pagandahin nila, lagyan nila ng mga magandang mga medical equipment, mga kumpletuhin nila ng gamot. Kasi wala na hindi na sila nagbabudget ng provincial hospital. National na magbabudget diyan. Sayang. Kung patatagalin natin yan, sabagay, tumagal na nagkapirmahan na nakakapagtaka nga lang, bakit hindi pa yun ang inapprove. Kita-kita naman natin, hindi ma-maintain Yan lagi reklamo diyan Hindi na ma-maintain ng ating provincial government ang pangangailangan ng ating provincial hospital. Bakit hindi pa ibigay sa national? Bakit pinatagal pa natin? Bakit doon pa tayo nagtayo? Kailangan pa na magtayo ng mga building. Diyan nakatayo na upgrade na lang yung mga pangangailangan ng ating kasalukuyang provincial hospital. Binabati ko nga pala si dating congressman at ngayon tumatakbong mayor ng Calapan. Alam niyo ito si Mayor Doyle Lechon. Talaga ito action man pagdating sa serbisyo publiko. Kita niyo naman, lahat ng kanyang mga naging proyekto ay nakatatak pa rin hanggang ngayon. Yung kanyang accomplishment. Kaya yung mga naninira diyan na mga fake account naman, tingnan niyo mabuti yung accomplishment. Mas maganda siguro kung yung kandidato niyo, yung mga accomplishment nila sinasabi. At kung kayo naninira naman, magpakilala kayo yung hindi yung fake account ang gagamitin nyo. Para naman mas credible yung mga pinagsasabi nyo o nilalabas ninyo. Ano ba yung mga naging accomplishment ni Congressman Doyle Lechon para makita natin ito yung mga mga achievement niya, yung City College of Calapan. Hanggang ngayon papakinabangan po yung ating City College of Calapan.
Madami na pong scholar na talagang nakita natin nakagraduate, nakatulong doon sa kanilang mga magulang, kanilang pamilya. Nandiyan po yan, talagang napapakinabangan po natin. Alin pa ba? Yung Orange Healthcare Program, yung Gold Card na napapakinabangan natin hanggang ngayon. Yung konsepto po niyan ay galing po yan sa pamumuno po ni Congressman Mayor Doy Lechon. At ang may akda po yata nito ay, kung di ako nagkakamali, ay si Konsehal Idel Ilano. Abay, napakalaking tulong po nito, itong Orange Card, Health Card na ito. Na pag na-hospital ka, pwedeng pandagdag do sa pambayad. Yung ating Calapan City Public Market na napakaganda nung pinatayo yan, talagang nagana po yung yung escalator niyan, ay tumatakbo po yan hindi natin alam bakit ngayon ay talagang tumigil na, tuluyan na tumigil. Wala pong problema yung ating mga manininda diyan, yung mga taga-palengke diyan. Mayroong naging problema, hindi natin alam kung nalutas ba yung problema na yan o tumahimik na lang sila at nag-aantay na lang ng eleksyon. Yung ating mga manininda diyan sa palengke. Alam naman natin yung problema nila di ba? Nakita natin noon, nagrarally din sila. Tsaka napakalinis po ng ating Calapan, yung public market natin noon. Hindi rin maganda yung nangyayari ngayon na halos lahat yata ng barangay meron ng mga talipapa. Hindi naman po tayo against, trabaho po yan Kaya lang, ang dami pong bakanting table diyan sa public market natin sa taas. Pumunta po kayo, ang dami na. Dahil yung iba nalulugi na. Kasi doon na nga namimili sa babae. Pwede naman po pakyatin yung mga yun doon para naman hindi po malugi at saka unfair naman po doon sa mga nagbabayad ng tax. Pakyatin po yung mga nagtitinda diyan. Bigyan ng pwesto. Nakita po natin nung panahon ni Mayor Doy, hindi po ito isang kwento. Nangyari po ito, yung City of Discipline, yung kita nyo, ang linis ng Calapan ngayon pag may mga bakasyonista. Sasabihin, sino bang naging mayor nyo dito? Ay, ang linis ng Calapan, ang ganda. Nakita nyo disiplina. Tumatawid yung mga tao sa mga pedestrian lane. Walang naninigarilyo kung saan. Nakita yung disiplina. Alam nyo, mahirap pa ipatupad dito Talagang kailangan mo dito political will Ang sabi nga nung iba ang dami nagagalit Pero nung nakita yung epekto nito, maraming natuwa. Pwede pala mangyari yun. Yung ganong mga disiplina. Di ba, kamakailan lamang, meron po tayong pinagdiwang, yung Kalap Festival. Bilang official, ito po yung official city festival ng Calapan City. Sa panahon po ni Mayor Doy, nabuo po yung Kalap Festival na yan, na kamakailan lamang ay ipinagdiwang natin. Kaya meron po tayong Kalap Festival. Alin pa po ba? Naging #1 most business-friendly city ang sa Pilipinas. 6 billion pesos worth of business investment came to Calapan City in 2011. Kita naman po natin yan, sa panahon niya talagang naglutangan. Yung mga fast food chain na sa Manila nyo lang nakikita. Di ba? Kita na dyan yung mga sabi nga namin nung high school kami, hindi man kami nakakatikim ng mga ganyan, buti pa. Itong mga estudyante ngayon, nakakapasok doon sila naglalan sa mga fast food chain. Nasa Manila mo lang makikita nung panahon na yun. Dahil nga sa yung mga accomplishment ni Mayor Doy. Nagkaroon siya napasama siya doon sa 10 outstanding young men of the Philippines in the field of public service. Kasama siya doon sa 10 outstanding dahil nga doon sa galing na pamumuno niya noong panahon ng siya pang mayor. Ano yung mga project niya? Yung mga barangay hall, covered court, evacuation center, daycare center, senior citizen building, school building, co-op building, health center, legislative building, ABC hall, road concreting project, seawall bridges, and flood control project. Yan kita na, andyan po lahat yan. Pag napunta kayo ng barangay, makikita nyo yung mga evacuation center dyan na ginawa. Sa bawat, lahat ng barangay po, sa Calapan City meron yan na ipagawa.
si Mayor Doy. Kaya kaya kita po natin yung accomplishment. Pagdating po sa accomplishment, yun po ang maganda pag-usapan. Ngayon, kung may mga sinasabing na hindi maganda, wag niyong daanin sa fake account. Magpakilala kayo para kayo paniwalaan. Nandito lahat yung mga accomplishment niya, nakatatak, nakikita. Kamakailan nakita natin yung Calip Festival pinagdiwang. Ayan, panahon po ni Mayor Doy nung inaakda po yan, yung Calip Festival na yan. Okay, at medyo wala na tayong oras. At muli pong babalik po tayo sa Biyernes. Ang isang programa po namin, nilipat po namin ng Linggo. Wala po kami Lunes. Kaya sa Linggo may programa po kami. At tuloy-tuloy na po yung programa uli. Yung ating mga motorcade sa Friday, abangan nyo po 'yan. Kita nyo, madaming masaya yan. At simula na naman po ng ingay. Kaunting pasensya po, 1 buwan lang naman po yan. At sa may election na po uli. Sana, ang natin, tingnan nating mabuti, doon sa mga kandidato, yung performance. Yung performance, saka yung mga accomplishment na nagawa ng mga kandidato. Hindi yung kung saan pumupunta yung usapin na binabato, pero fake account naman ang naglalabas. Yan ang nakakasira yung mga naglalabas ng mga fake account, nalilito yung ating mga kababayan. Diyan sa mga inilalabas nila. Tapos hindi naman ng mga sinasabi naman, hindi naman kayang patunayan. Dahil nasa fake account nga. Magaling pa yung isa noon. Talagang walang hindi gumagamit ng fake account. Pangalan niya. Ito ngayon, puro fake account di ba? Okay, muli po at ito pong nakasama nyo, Sando Soriano po, at magandang hapon po ulit sa inyong lahat.